Okay, sa mundo ngayon guys, ang kadalasang ginagamit na panel or display sa mga smartphones natin, tablets, computer monitor, laptops, at kahit mga smartwatches natin ay IPS, LCD, o kaya naman AMOLED or OLED panel. Bihirang-bihira tayo makarinig ng mga devices na gumagamit ng e-ink or electronic ink. At kung sakali man na meron tayong maiisip na gadget or device na e-ink yung ginamit na display, Amazon Kindle. Malamang sa malamang yung maiisip natin agad-agad. Kaya nga, meron silang tinatawag na Amazon Kindle Paperwhite. Talagang kapag nagbasa ka doon ng mga EPUB, PDF, para kang tumitingin sa papel. Yun ang advantage or malaking advantage ng mga e-ink panel sa ngayon. Hindi kagaya ng IPS AMOLED na talagang pagtagal ang sakit na sa mata, pero kapag e-ink, parang papel yung tinitingnan nating display. Meron na rin tayo ngayon mga new players like Kobo. Meron din tayong books. At yung pag-uusapan natin ngayon ay medyo angat dun sa mga pioneers na sa mga e-readers. Itong Bigme, new player lang sila. Pero guys, itong pag-uusapan nating Bigme product ay e-reader na naka-Android operating system. So, pwede tayo makapag-install dito ng mga apps na kailangan natin. At gusto kong i-share sa inyo yung naging experience ko dito for more than a week na paggamit dito sa Bigme B751C. Unbox muna natin. Okay, before natin unbox, dito muna tayo sa pricing. So, $269 yung current price sa ngayon. Or kung i-convert natin nasa 15,500 plus pesos. Kung sasamahan natin ang case, mag-a-add tayo ng 29 USD or nasa 1,600 plus pesos. Kung dadagdagan naman natin ng pen, $49, idadagdag natin 2,800 pesos naman yung conversion niyan. Okay, so ito guys yung box ng Bigme B751C na dumating sa akin. Yung isang box ay case ng Bigme B751C yung laman. Meron na rin tayong pen holder sa may gilid. Ito naman yung main box na kapag inopen natin, yung e-reader agad yung bubungad sa atin na nakabalot sa plastic. Pagtanggal ko ng plastic, buong akala ko naka-on na itong B751C. Pero yun pala, ito talaga itsura ng display kapag naka-off. Ito naman yung mismong pen. Sad news lang, 4A battery yung kailangan natin para mapagana to. So hindi natin to matcha-charge magnetically or via USB-C. Dito sa maliit na box, meron tayong USB-C cable for charging at documentation. Okay, so konting feedback lang muna guys dito sa case nitong Bigme B751C. So, kapag sinara natin ganyan, mag-auto lock naman siya kagaya ng mga typical tablets sa ngayon. Yung texture niya parang leather pero kita nyo naman, yan, ano siya, kapitin ng smudges. Lalo na sa mga kamay na kagaya ko na pasmado, ayan, magkakaroon tayo ng mga ganyang prints pag tagal-tagal. Dito sa likod, ganun din. Ayan, makikita ninyo. At kagaya ng sinabi ko kanina, meron tayong lalagyan ng pen dito sa may gilid. So, okay natin guys, ilagay. Ayan, okay naman siya. Ayan, hindi naman siya malalaglag or dudulas dito sa lalagyanan ng pen. Okay? Tapos, pag inopen natin, ayan, mag-auto unlock siya. And ang problema lang dito sa case, hindi siya ganun ka-comfortable hawakan. Well, hindi naman madulas. Pero kagaya niyan, pag hinawakan ko siyang ganyan, nakita nyo hindi pantay. Hindi pantay yung case dun sa tablet. Maliit na bagay lang naman, pero gusto kong i-inform kayo na uncomfortable talaga pagtagal. Meron tayong additional na dito, grip. Ayan, na pwedeng hawakan. So, okay naman yung case overall. Pero, kung ako lang naman hindi ko siya gagamitin on a daily basis kasi hindi siya ganun ka-comfortable. Kung nandito lang naman ako sa bahay, dito lang ako sa bahay gagamit, mas okay para sa akin yung wala siyang case. So, tanggalin ko muna to para makita natin yung itsura ng mismong B751C. Okay, so ang liit lang niya guys, diba? Sobrang liit lang. 7 inches lang to be exact. Ayan, pag nilock natin, ayun itsura niya. Yan, meron tayong screensaver, pero pwede nating ma-customize yan. Mamaya-maya papakita ko sa inyo. Tapos, ito yung likod niya. Pakita ko. Ayan, kita nyo naman. Smudge magnet talaga. Fingerprint magnet. Ayan. Pero, yung texture nito, para siyang leather, pero hindi. Plastic lang yan. Tapos, meron tayong konting mga dito. Guhit-guhit para sa additional grip.
lalo na kung ito yung pinangahawak natin. Ayan. So, hindi agad-agad dudulas sa kamay natin. So, napaka-comfortable niya hawakan kapag walang case, lalo na pag walang case. Tapos makikita nyo, makapal yung gilid niya. Pero kung pag-uusapan yung bezels, pantay siya. Makikita nyo yung black all over, pantay na pantay. Dinagdagan nila dito sa gilid kasi nga, panghawak yan. Panghawak. Plus, meron tayong physical page turn buttons dito. So, pwede din ito maging volume up and down buttons. Pero dahil e-reader to, mas magagamit natin to sa pag-turn ng page. Okay, to unlock, meron tayo ditong power button sa taas. Sa gilid, malinis. Sa kabilang gilid, meron tayong single firing speaker. Andito din yung ating LED indicator para sa charging at yung ating USB-C port. So makikita ninyo nasa gilid yung ating charging port para mas maging comfortable din. So if ever na charge natin, nakaganyan lang tayo, walang distraction dito sa baba. Okay, tapos dito naman sa may baba, ayan guys, makikita nyo meron tayong microphone, tapos meron tayo ditong lalagyanan ng micro SD. Okay, so hindi to LTE, wala tong lalagyanan ng SIM card, so talagang siya, e-ink reader or e-ink tablet talaga siya. Tapos, pwede tayo magsalpak dito ng up to 1 terabyte na micro SD card, which is comfortable dahil pwede tayong mag-ipon doon ng madaming e-books, PDF, hindi mapupuno agad-agad yung internal storage ito. Okay, gusto ko lang linawin bago ko i-discuss mamaya yung internal specs nitong B751C na basic yung specs na makukuha natin dito. Kung ikukumpara natin sa normal tablets or smartphones na ganito yung presyo. Pero kung ikukumpara natin guys sa ibang mga e-reader ngayon, kagaya ng sinabi ko kanina, Kobo, Books, or Amazon Kindle, aangat talaga to guys. Aangat talaga yung specs niya, parang high-end na high-end. Mamaya, discuss ko yan. Tapos, ang una ko napansin dito guys, nung ginamit ko na or nahawakan ko, sobrang gaan. As in, ang gaan-gaan nito, napaka-comfortable gamitan, hindi ka agad-agad mangangawit. Kasi nga naman, napakaliit lang niya. Pero at the same time, napakanipis. Napakanipis ng tablet na to. Tapos, meron tong 2.4 GHz tsaka 5 GHz na Wi-Fi connection, which is good news. Ayan, para makapag-download tayo ng mga files ng mas mabilis. Ang isa lang siguro sa magiging downside natin dito sa design nitong B751C at e-readers in general, wala silang biometrics kagaya ng fingerprint scanner. Pwede naman tayo mag-set dito ng PIN or code, password, ganyan para may security kahit papano. Pero alam naman natin mas usual na ngayon yung fingerprint. So, yun lang naman. Okay, so pag-usapan natin ngayon ng main highlight ng tablet na to at yan yung display. Meron tayong 7-inch Kaleido 3 Color E-Ink display. 1264 by 1680 yung kanyang resolution, 300 yung kanyang PPI kapag black and white, 150 PPI naman kapag colored. Meron siyang X Rapid Fast Refresh Rate na 21 Hz. Meron din siyang X Clear Automatic Ghosting Reduction. Okay, so bago mo pagtawanan itong tablet na to, dyan sa comment section, dahil dun sa narinig mong 21 Hz na refresh rate, mag-research muna tayo guys, tingnan natin ibang tablet. Usually guys, hindi umaabot ng 20 Hz yung refresh rate ng mga e-ink tablet. At yan, yung napakalaking barrier siguro na pumipigil sa karamihan sa mga brands sa ngayon para gumamit ng e-ink display. Kasi alam naman natin yung IPS, yung AMOLED or OLED panels, napakabilis ng mga refresh rate na mga ngayon. Hanggang 144 Hz nga meron na tayo. So, napaka-comfortable gamitin, di ba? Napaka-smooth lang. Pero yung mga e-ink, ibahin natin kasi kailangan nilang mag-refresh sa napaka-unusual na way. At merong mga ghosting na may iwan kapag hindi sila nag-refresh. At kapag nag-refresh sila, ibang-iba talaga yung itsura guys. Parang nag-flicker yung buong display kasi magkaiba yung pagkakagawa sa IPS panel or AMOLED panel compared sa mga e-ink display. Ayoko masyado maging technical dito pero pakita ko na lang sa inyo. Okay, so ito yung home screen guys. Itong Bigme B751C. So mukha siyang typical lang na e-ink tablet pero kagaya sa sinabi ko, Android siya. So swipe lang natin pababa at makikita natin yung ating control center.
So, marami tayong pwedeng galawin dyan, pero ang gusto kong i-focus natin ngayon ay e-ink center. Okay, dito kasi pwede nating ma-customize yung quality ng kanyang e-ink panel. So, yung default niya, yung pinakamabilis, naka-ano siya, ayan o, normal. Hindi tayo makapamili ng ibang setting dyan, maliban dito sa baba, yung full refresh frequency or kung ilang touch bago siya mag-refresh ng display. Tapos meron din tayo ditong anti-shake tsaka auto-clean. Yung auto-clean para mawala yung mga ghosting na mangyayari. Pag magazine naman, yung pinili natin, mas magiging high quality yung itsura ng display, mas magiging maganda yung kulay, mas sharp, mas kaunti yung pixels na makikita natin. So magandang gamitin to by the name itself. Kapag magazine, colored magazine yung binabasa natin dito sa B751C. Kapag comic naman, ganun din. Kapag comic, yung babasahin natin. Kapag video naman guys, yun, pag mag-play tayo ng video. Pero hindi ko talaga isasuggest na mag-play tayo dito kahit man lang YouTube video kasi hindi pleasing sa mata. So, unahin natin ngayon guys yung default. Okay, so switch ko lang siya ngayon sa default. At papakita ko sa inyo, ay makikita nyo, ghosting. Okay, so para mangyari yan, merong shortcut gesture na ginawa, yung big me dito. Swipe lang natin dito sa may right side sa baba, pataas. Ayun, mag-refresh siya. Kita nyo kung paano mag-refresh, diba? So, nawala yung ghosting. Tapos, ayan, pwede tayong mag-scroll ng mga apps. Meron siyang pre-installed apps dito. So, try lang natin ngayon mag-browse sa internet. Okay, so nandito tayo ngayon guys sa gsmarena.com. So, again, refresh lang natin dito sa may gilid. Ayan. So, kapag ini-scroll natin, mabilis siya. Okay? Ano muna natin, iset aside muna natin yung refresh rate ng IPS or AMOLED display. Pero, para sa isang e-ink tablet, guys, napaka-smooth na nito. Napaka-smooth. Grabe. Ayan o. Hindi ganun kaganda yung kulay niya kasi nga naka-normal or naka-default. Ayan, kapag zoom natin, hindi ko alam kung magagawa. Okay, ayaw niya mag-zoom. Ayaw niya mag-zoom dito, pero readable. Ayan o. Readable yung naka-display at hindi, so para sa akin hindi ganun kalala yung ghosting kasi siguro dahil sanay na ako sa paggamit nito for ilang days na rin. Ayan o, kitang-kita mo yung letters, parang papel talaga. Ayan o. At ulitin ko, kung sa normal na IPS panel or AMOLED to, napaka-laggy, napaka-bagal ng refresh rate. Pero para sa isang e-ink ko, ulitin ko lang, ang bilis nito guys. Ayan. Okay? So ngayon naman, yan, habang naka-display ay may kulay, switch natin ngayon yung e-ink setting to magazine. Try natin Tapos refresh natin. Okay, ito siya guys. Kapag naka-magazine na mode, ayan, makikita nyo nabawasan yung pixels or pagiging pixelated niya. Ayan. Pero ang problema kapag ganyan yung ginamit natin, mas mabagal yung refresh rate. Hindi ganun ka-smooth kapag mag-i-scroll tayo. Ayan o. Kasi kailangan niyang mag-refresh kasi nga naka-high yung quality. So kapag naka-magazine mode tayo, nauuna yung quality ng display compared versus dun sa pagiging smooth niya kapag ini-scroll. Okay? So kung mag-browse kayo sa internet, hindi ito yung advisable na mode na gagamitin natin sa display. Kung magbabasa tayo ng ebook, PDF na colored, pwedeng-pwede ito. Okay? So, balik ko muna sa ibang mode, e-ink center. Ayan. Tapos, balik ko muna sa default. Okay? So, pansinin nyo kung gaano kalaki in-improve pagdating sa scrolling. Okay? So, okay siya. Yung speed ng mismong tablet, okay siya. Okay din yung display, walang problema. Para sa akin para sa e-ink tablet, ang ganda ng display. And according to Bigme, yung Kaleido 3 na ginamit na panel dito sa Bigme B751C, ang isa sa pinaka-latest na e-ink panel na pwede nating magamit sa isang e-reader or e-tablet kagaya nito. So, para sa presyo niya, masasabi natin na ang sulit na makukuha nating value kasi maliban sa naka-Android operating system na tayo dito, ang ganda pa ng panel, tapos mataas yung refresh rate.
Okay, so try natin ngayon guys magbasa ng ebook gamit yung Google Play Books. So ang gamitin nating mode ngayon ay comic naman. Yan. So ito yung itsura ng kanyang text. Ito, isa pa sa maganda dito sa display ng mga e-ink readers in general guys. Ano siya, hindi reflective, wala kay reflection na may experience. Nakamat talaga siya at kitang-kita yung binabasa ninyo. Napaka sarap magbasa kapag ito yung ginamit nating tablet. At kung mahilig ka talaga magbasa, ito yung marirecommend ko sa inyo. So, gamitin natin yung physical page turn button. So, next button tayo or next page tayo. Yan. Diba? Yan. Napakalaking tulong ng kanyang physical button. Okay? So, try naman natin ngayon colored comics. Check, 1, 2, 3. Okay, ito guys. Yan, itsura niya. Naka-comic mode pa rin tayo. Next page. Yan. Ang ganda guys, oh. Walang ghosting eh. Kasi nga, bawat page, magre-refresh na siya. Bawat turn ng page, magre-refresh. Diba? Tuwan-tuwa talaga ako sa experience ko dito. So, medyo ano talaga ako dito guys ha. Gusto ko lang kayong bigyan ng disclaimer. Siguro dahil nga first time ko, tuwan-tuwa ako sa experience, nakikita ko ngayon sa display, sobrang ganda talaga. Siguro, mas naka-incline ako sa sulit itong device na to. Hindi pa naman ako napag-try ng ibang ebook. Pero so far guys, gaya ng na-research ko, isa to sa pinakasulit ngayon eh. Dahil nga naka-Android na siya, paulit-ulit ako, sorry Naka-Android na siya, tapos Kaleido 3 pa yung panel niya. Okay, so ituloy lang natin guys Okay, pasensya na kayo, medyo matagal tong video na to. Pero at least magkaka-idea kayo. So pwede nyong expect dito sa Bigme. Ang ganda oh. Ito naman guys yung quality kapag nag-play tayo dito ng video sa YouTube. So ang mode natin ngayon ay video. So mabilis yung refresh rate ulit pero kita nyo naman, pixelated na talaga. Kitang-kita mo yung ghosting so hindi ko ina-advise na gawin nyo yan. Pero if ever na kailangan nyo talaga for some reason, pwedeng-pwede naman. I-switch nyo lang yung mode to video. Ayan. Okay, hanap kayo guys kahit dito lang sa YouTube, hanap kayo ng mga e-ink tablet. Colored e-ink tablet na ganito kabilis yung refresh rate, baka bihirang-bihira or konti lang yung makita natin. Okay, ngayon guys, para sa specs ng kanyang performance, naka Android 11 lang tayo dito. Helio P22 yung kanyang chipset, 4GB yung ating RAM, 64GB yung ating internal storage, and up to 1TB yung microSD na pwede niyang mabasa. At ulitin ko, karamihan ng mga e-readers ngayon ay nasa 16GB lang or 32GB yung internal storage. Tapos yung kanyang RAM nasa 1 or 2GB lang. Pero ito guys, 464. So kagaya sinabi ko kanina, ang sulit. Ang dami nating makukuhang value sa compare dun sa presyo nitong Bigme B751C. Okay, madami pa sana akong gusto ipakita sa inyong features itong tablet na to kasi ang dami talaga. Pero gusto ko nalang ipakita sa inyo guys yung responsiveness ng kanyang pen. Okay, so punta tayo dito sa notes. So try natin ngayon magsulat. So sulit tech. So okay naman siya. Reviews. So hindi ganun ka-responsive guys, in fairness. Medyo may mararamdaman talaga tayong latency. Pero para sa mga basic notes, note-taking na mga task, pwedeng-pwede na to. Pang-highlight, ganyan, okay na siya guys. Para talaga ako nagsusulat sa papel. May tunog talaga siya na parang papel. Nakakaaliw talaga. Okay, so ang downside lang talaga nakita ko dito sa pen nitong Bigme B751C ay hindi siya rechargeable. Kailangan nating maglagay dito ng 4A battery. Mura lang naman yun. At magtatagal daw to ng mahigit 1 taon sa isang 4A battery. Pero syempre depende yan sa paggamit natin. Ngayon, pagdating guys sa battery performance, itong Bigme B751C, ma-expect natin na magiging maganda. Naka performance mode and almost everyday ginagamit ko siya siguro for
1 to 2 hours, ganyan. Nagbabasa ako dito, tsaka nag-highlight, nagta-type. At tumagal sa akin ng 1.5 to 2 days. Depende kasi talaga sa paggamit. And ulitin ko, naka-performance mode. Pero by default, hindi siya naka-performance mode. So, matagal-tagal pa doon yung aabutin ng battery life niya. Pero pagdating guys sa charging, 12 to 100%, 3 hours and 8 minutes itinanggal. So, medyo matagal. Kaya mas maganda, i-charge ito by the end of the day. Okay, so before tayo magtapos guys, gusto ko lang sabihin sa inyo yung pag-customize sa screensaver na pinakita ko sa inyo kanina. Kasi by default, kapag inilock natin yung screen, ganyan yung makikita natin. So, ang ganda, di ba? Pwede tayong mag-list ng mga events or reminders dito. So, para ma-customize natin yan, puntahan lang natin yung screensaver na app. Okay? Ayan, pwede tayong mag-customize. Kung ayaw natin ng digital clock, pwede namang analog. Tapos, meron din tayo ditong, ayan, logo lang ng BigMe. Merong wala lang na naka-display, blanco or logo ng BigMe ulit. Okay, so again guys, pasensya na kung medyo matagal or tumagal tong video na to. Dahil kagaya na sinabi ko kanina, first time natin makapag-review ng isang e-reader or e-tablet na Android yung operating system. So sana dumami pa yung mga ganitong tablet na ma-review natin dito sa channel kasi padami ng padami at palaki ng palaki yung community or users na gumagamit ng mga tablet na ganito yung display para makapagbasa ng mas maganda, hindi or maiwasan, mabawasan yung eye fatigue. Okay? So ilalagay ko yung link ng website ng BigMe dyan sa description box sa baba para makita nyo pa ibang details ng tablet na to na hindi natin discuss dito at may inform din kayo kung ano na yung updated na presyo nito. Okay, sige muna guys. Maraming salamat sa panonood. Para sa samot sa ating unboxing reviews, this is Sulit Tech Reviews.